Ano po ba tayong magpuri? Amen. Yeah, let's pray. Yes, Lord, hallelujah. We thank you for today, Lord God. We thank you for another chance to worship, Panginoon. Salamat po sa buhay, sa lakas, sa buhay ng lahat na nandito ngayon at sa buhay ng lahat ng papunta, Lord God. We ask for your protection sa mga kotse na magdadala sa mga taong magpupuri sa iyo ngayong araw, Lord. We ask that you touch pupunta dito ngayong araw para purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Amen. Ayan. So, may tanong po ako sa inyo ngayon. Sinong gumamit ng Waze? Di ba po sa mga apps na ganun, may recommendation sila kung ano yung pinakamabilis na daan, kung ano yung walang disgrasya, kung saan walang may police. Pero yung daan papunta sa habang Amen! Isang daan lang, mga kapatid. Isang daan lang. And that's through Jesus Christ. Amen! Hallelujah! First, that's all I need. All I am, all to you. What's right? One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always there. Your grace abounds so deeply within me. Yes, Lord, you will never ever change. Yesterday, today, the same. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, by side for you. We're living all for you. Come on, church. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. We're living all for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. We're living all for you. One that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by
Everyone needs a passion, love that's never fading. Your mercy fall on me. Everyone needs a Savior, the hope of nations.
overflow, Lord God. Let your mercy fill this place. Hallelujah, Jesus. We pray for your love, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, let's continually raise our hands as we invite the Holy Spirit more in this place. Holy Spirit, more of Jesus. Let your light shine, and that light is us, Lord. Your Holy Spirit in us, and let this light shine for Jesus, oh God. Each light that is presented here, Lord, you will enlighten, Lord God, each life. And let us all be a light that gives glory to your name, Lord. In this light, Lord, people will see your salvation. People in darkness will see you are moving, you are healing, you are still doing miracles in this time. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, thank you. Thank you for your sweet presence, Holy Spirit. Thank you for the great light. Hallelujah. Continue to move in each one of us in this place, Holy Spirit, as we offer you all the glory, all the praise, and all the honor that belongs to you alone in Jesus. Hallelujah. Sige po. Palakpakan po natin ang banal na presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Naramdaman mo po ang pag-touch ng Lord as we worship. Thank you, worship team. Thank you very much. Hallelujah. Sige po, makakapagpunan po tayo. Ang ating welcome song. At tayo po umikot. Huwag po sa upuan na baka may mahilo. Umikot po tayo sa likod. Sa harap. Yes. So close. It's taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. One more time. So close, we needed into one. They've taken me into your heart, and I'm so glad to be family. Amen. O, sige po, makakaupo na po tayo. Chill lang. Sino pong gustong mauna magbigay ng papuri? At maglilang bawat isa. Sige po. O, ba't yung tatas ng kamay si Matmat? Gusto mo ba magbigay ng... Halika, dali, anak. Dali, magte-thank you kay Lord. Sige, halika dito. Very good. O, harap ka doon. Amen. Thank you, Lord. May tsokolate siyang hawak. Amen. Sige po. Sino pa po? Ayan, naunahan tayo ni Matmat. Alam niyo ba yung thank you, Lord, ng isang bata? Nasa loob niya, pero alam niya yung right word. Thank you, Lord. O, sino pa yung gusto? Amen. Sister Helene. Ang mana nag-upa. Amen. Shalom, shalom, shalom po. Di ba lagi natin sinasabi, the more testimony, mas papalaguin pa ni Lord. And for the past, alam naman po nung halos lahat, for the past few weeks, we're in pain, we're struggling. Pero yung pain and struggle na yun, lagi kaming nire-remind, lalo na po ako personally, nire-remind ako ni Lord dun sa Book of James, na consider it. Magdudwell ka doon sa pain mo, hindi ka lalago, hindi mo makikita ang glory ng Lord. So gusto ko po yung pagpasalamat na
last week po, nagkaroon kami ng parang challenge ba, na paano namin makukuha yung mga gamit namin. So, nag-iisip kami, Lord, sinong tao makuha namin yung isang bagay. So, nag-try ako sa ibang friends. Pero alam niyo po, sa church lang din po pala ibibigay ng Lord yung taong gagamitin niya. And gusto ko po magpasalamat kay Lord na ginamit niya po si Dr. Irene. Doktora, nasa Australia ka man, maraming salamat. Manila. So, thank you sa life mo. Thank you rin po sa mga nagbigay at nag-share ng prayers nila para sa comfort na naranasan namin. So, ginagamit talaga tayo ng Lord, bawat isa, para, alam niyo po yun na tayo rin po ang magko-comfort. Nang walang struggle, as in walang struggle, hindi rin po nagdalawang isip na si Doktora na ipahiram yung sasakyan nila para makuha yung gamit namin. So, thank you Lord, all glory to you. Amen. Amen. Hallelujah. Hello mga kapatid, nandito po ako, wala po ako sa sahig. Hello, dito po ang tingin. Sino po po? Huwag mong hayaan. Amen. Huwag mong hayaan. Sige po, sige. Amen. Hindi ko pa minimension, ha? Nakukuha sa tingin si kapatid. Hello po, shalom po. First time po magte-testimony dito sa church. Sa mga siblings ko, sa mga sisters ko, kung okay lang bang i-testimony ko po yung i-testimony ko ngayon. Kasi this past months po is nasunugan po yung pinsan namin. So yung pinsan ko po is nakitira muna sa akin. So sa Manila, and then alam ko na rin po yung ugali niya, and talagang medyo magulo rin po talaga ang buhay niya noon. So hindi ko po alam kung grabe po talaga kasi yung miracle na ginawa ni Lord. So siguro po ako na rin po yung naging way para makilala niya si Lord. Kasi po Green Hills. Hindi ko rin po nagulat din po ako kasi last week po, bigla lang po siya nag-open up ng mga problems sa akin. And buti na lang, nagpapasalamat po ako kay Lord na sa akin siya lumapit, hindi sa ibang tao na may ibang motive, may ibang advice. Grabe po yung ginawa ni Lord kasi siya na po yung parang nagugutom sa mga salita ng Lord na nagulat na lang po ako pag uwi ko ng isang araw, nagbabasa po siya ng Bible. Yung lumang Bible pa nga po yung binabasa niya, yung talagang malalalim na salita sa Tagalog. Ang plano ko dapat is sasamahan ko po dapat siya kaninang umaga sa Victory Church sa Green Hills. Kaya umulan nga po, so na-rescue po ng 2 PM yung sa kanila. Dahil may commitment po ako dito sa church na sa music ministry. So nangyari po, may mga kapatid po ako kay Lord kasi hindi ko po alam, imposible yung mangyari, pero by God's will po, nakilala po siya, tinulungan ko na rin po siya, kaya binigyan ko po siya ng new version ng Bible na mas maintindihan niya. Yun ang pagkakasama ko. So Lord, alam niyo po ba, sabi sa ang isang tatak ng anak ng Diyos, peacemaker. Amen. Peacemaker po na yung mga kaaway ng Diyos, nire-reunite niya sa Panginoon. Kaya push ni Apostle, yun ang tatak ng tunay na anak ng Diyos. Peacemaker. Hindi kasanhi ng pagkakagulo, kundi ikaw ay magiging instrumento ng pagkakaisa, ng pagkakabati-bati. Amen po? Amen. At ako din po ay gusto magpasalamat sa Panginoon. Unang-una, sa bigati nating speaker, may pinadala ang Lord. Praise the Lord. Excited ako nung Sunday pa kasi sinabi sa akin, talaga, gano'n. Tapos po, pangalawa po, yung faith. Alam niyo po talagang the Lord provides in everything, in every situation. Talagang unang-una, ibabatag mo sa panalangin.
Tapos ang pangalawa po, sa putihan ng Panginoon, kay Tommy, si Papa Kim. Alam niyo po, yung having the right mindset at saka yung kagalingan na, alam niyo po, isang patotoo namin talaga, hindi porke may pera ka, siguradong bubuhayin ka na. Hindi po talaga, kasi minsan yung, sad to say, pero yung totoo, may mga sitwasyon, yung mga doktor, sila pa yung ulit-ulit nga niya sinasabi, papatayin naman ako nito. Kaya magbayad, may doktor, pero talaga po ang unang-unang kagalingan ang gagaling sa Panginoon. At nagpapasalamat din po kami kasi yung doktor na binigay ng Lord kay Kuya Tommy dito sa Manila sa Heart Center. Nagpapasalamat kasi isa pa. Salamat kay Lord dahil sa maraming order namin po. Talagang ang gusto po ang nag-i-schedule paano namin kakayanin kasi hindi naman kami hindi mo alam ni Lord, mananalangin ka lang at mananampalataya. Amen po. Kaya pinapapurihan ko po ang ating Diyos kasi siya buhay hanggang ngayon. Sige po, pwede po bang tawagan ko na po yung mga bata? Lang po yung mga announcement natin. Every Sunday po, 3 p.m. ang ating 3 to 5 p.m. na. 3 to 5 p.m. Yung iba po kasi sinasabi nila matagal. Pero ngayon, hindi nila alam 3 to 5 p.m. Every Sunday, dito po sa Sikat. Tapos po, yung mga first-timer, meron po tayong first-timer. Ayan. Lord, nakikita mo po. Kumilos tayo. Mag-join po tayo sa further announcement ata po yung magbubuo na ng GDI Manila Power Group. Tama? Yes. So, get ready po. Mabigyan po natin ng oras. Usually yung power group, yung physical po, online or physical. And then yun pong if you are interested na mag-invest ng inyong oras at talent sa Panginoon, open yung table of communion sa pinangungunahan po ni Sister Telma. Ito pa sasabihin. Ni Sister Telma. At yung IT po pinangungunahan ni na Brother Dan at ni Brother Mix. Tapos ang ayan po. Ini-encourage po namin ang bawat isa. Pati po yata yung, ano ba yung bouncer? Sabi niya, Usher. Usher. Yung pag-a-usher, ayan. Kung meron kami po ang magkakasama, Usher Ministry. Requirement ba yung ganito? Amen. Ayan. At yung mga prayer request nyo po, inside the envelope na nandyan, meron po dyang kapatid, nandito po tayo para sa isa't isa yun ang tinuturo ng Diyos sa atin. Amen? Yung inyong concern at yung inyong hinaing sa Diyos, pwede po natin sama-sama idalangin sa Panginoon. Si Lord lang ang dapat nakakaalam, hindi ko yun kinakalat-kalat. Yan po, may confidentiality po na ginagarantee sa inyo. So, bawat envelope, if you want, and if keep believing, huwag nga daw tayong susuko. Ayan, amen po. And then, ayun po. Yung mga bakanting upuan, magkakaroon niya ng laman in Jesus' name. Amen po. Sige po. Amen. Yan, lapit na po tayo dito para po maipanalangin.
Ito po ang kabataan na bubuo ng future ng GDI Manila. Amen. Nasaan na si Mag? Ayan. Nakita niyo naman ang batang to. Pabait na pabait. At ang talent ay para kay Lord. Sige po, can you help us extend yung inyong mga kamay mo? Mga kapatid, let's pray for our youth. And for the po kami, Panginoon, sa buhay ng mga bata na ito, ng kabataan na ito, Lord. And you keep establishing them, Lord God, first in your word, sa banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, sa salita ng katotohanan. Buhay nila, Panginoon, mag-shape ng kanilang pananampalataya sa iyo. We are declaring, oh God, they are blessed coming in, blessed going out. They are always on top, never at the bottom, Lord God. Everything in their life is provided. And they will invest their T to the third power, Lord God. Unang-una sa kaharian mo lamang, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, let them be fruitful for your glory. In Jesus' name. Tinatawagan ko po ang magbabahagi sa ating tithes and offering. Walang iba kundi si Mrs. Aquilina. Hello po. Actually, every time na maririnig niyo po na ako yung magpo-pray for tithes and offering, isa ito sa lagi yung maririnig sa akin ng verse. Kasi favorite ko to. Malakay 3:10. Bring all the tithes into the storehouse of heaven's armies. I will open the windows of heavens for you. I will pour out a blessing so great, you won't have room to take it in. Kasi pinapakita po talaga ng Lord yung faithfulness niya dito sa word na to, na talagang bubuksan para po ma-pour out niya, ibubuhos niya lahat ng pagpapala sa buhay mo. At darating yung araw or darating ka dun sa point na wala ka ng lugar para dun sa blessings na yon. Alam niyo po, dalaga pa lang po ako, ginagawa ko ng more than a decade until nag-asawa ko na dalawa kaming pinapractice po namin. And talaga naman pong pinakita ng Panginoon, you cannot outgive the Lord. Amen. Kung faithful ka sa Panginoon, ipagyayabang mo. Actually, hindi mo maipagyayabang. Pero ang kaya mong ipagyabang, kung talagang ipatotoo na since nung natuto po ako mag-tithes and offering, kung paano po ako lumaki dati na naranasan ko yung wala kami pang bayad ng ilaw, nakikita ko yung nanay ko, pastora na tumatakbo sa Bombay, yung ganun po, noon, ilan lang yung nakapag-aral sa amin ng private school. Actually, si Ate G nga lang ata kasi kumikita yung tatay namin noon eh. Pero inabandon pa kami ng tatay ko. And anyway, alam niyo po yun, pero ngayon po na pinapractice namin yung tithes and offering, pero pag inuna mo pa rin si Lord, nagtiwala ka sa Kanya, na kahit may babayaran ka, may iba kang commitment, pero pag inuna mo siya, kasi nagtitiwala ka na kapag ginawa mo yun, bubuksan niya yung kaya. Sabi niya nga, put me to the test. Di ba po? Marami na tayong nasubukan, scatter, sugal, mangutang, pero lagi tayong talo. Pero sa Diyos po talaga, sobra-sobra yung panalo natin. Kaya kung sino ba, please let's extend our hands. Panginoon, salamat po sa bawat binhi na ito. At Lord, muli, ang bawat binhi na ito, Lord God, ay nagre-represent ng bawat pamilya, bawat pangarap, Panginoon. At tinitiklara namin, Holy Spirit, na walang it will come
Lord God, na imumultiply mo, there will be a multiplication, Panginoon, sa bawat binhi na itong Holy Spirit. At itong mga binhi na itong Panginoon, ay dinideklara namin ang palalakihin mo ang offering namin, Panginoon, at gagamitin mo ang GTI Manila, not just to bless the Philippines, but to bless the world, the Holy Spirit. And we declare, Lord, na we are your fastest growing church in Quezon City. At Lord, na nakaprepare para sa GTI Manila, Holy Spirit. We will have our own building, Lord God, at walang ibang mag-glorify sa gawain mo na ito, kundi ang pangalan mo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ating speaker for the Praise God. Hallelujah. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, Holy Communion is not a ritual. Holy Communion is a gift. Kaloob po ito. Why? Bakit po? Holy Communion is Jesus Christ. Sa bibig mismo ng ating Panginoong Kristo, namumutawi ang salitang ito. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanila. Gusto po ba natin yun na laging nananahan si Jesus Christ? So kung si Jesus Christ laging nananahas na demonyo o sakit natitira sa buhay mo, wala. Can you say amen? Amen! So huwag po natin itong hayaan ng every Sunday lang ho. Mula po na natututunan ko po ito, actually, ako po ay wala once a month ito. Pero noong natutunan po namin ito kay Tatay Apostol Abraham, pinag-aralan ko mabuti kasi Bible College graduate po ako eh. Hindi pinag-aaralan ito sa Bible School, Bible College. Mayroon pong pinaka-counting Holy Communion ko araw-araw 3 beses. Kasi sa mga Bible Study Discipleship po namin, ginagawa ko na rin po ito. Kaya wala talagang sakit na pwedeng mangahas. Hallelujah. Sa po ninyo ang mga tinapay na ito'y magiging katawan ng Panginoong Jesucristo. Basbasan din po ninyo, Holy Spirit, ang mga sarong ito na ito'y magiging dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang iyong banal na katawan at banal dugo, dakilang Diyos. Itong kinikilala dahil buhay, katawan at dugo po ninyo, Panginoong Jesucristo, ang inyong ipinambayad, ipinangtubos sa aming mga buhay sa krus ng Kalbaryo, kung kaya't ang Holy Communion araw-araw sa tuwing kami po'y hihisingin ninyo, dakilang Diyos. Praise God.
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing si Jesus ay pinagkadulo. Dumampot siya ng tinapay na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Matapos natin, ang salong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin hanggang sa aking muling pagbabalik. Sabay-sabay po tayong uminom. Praise God, hallelujah. Maraming salamat, Holy Spirit, sa katawan at dugo ni Kristo. We declare and I decree sa ating buong katauhan, sa ating espiritu, sa ating kaluluwa at pisikal na katawan, kansilado ang lahat. Sa ating pisikal na katawan, malusog ang ating pisikal na katawan, mula utak sa ating mga ulo hanggang talampakan, mula balat hanggang utak sa buto. Malusog ang ating mga pisikal na katawan because we are the temple of the Holy Spirit. We are the property of the living God. Kanino kaya yun? Tanggapin mo. It's done in Jesus' name. Okay, let's have our declaration in Jesus. Restore. Satan, in Jesus' name, we command and return everything you have stolen from us. 7 times 2. What the devil intended for evil, God turned. Every tongue that rises up against us, God condemns. From the fullness of His grace, we all receive one blessing after another. Son of the Father, blessings from Him. Me and my house. I am untouchable and irresistible being. Whatever I do it for the glory of God. Wherever I go, whatever I do, I will be blessed. In Jesus' name, the Lord is my shepherd. I have all that I need, and by the stripes of Jesus, I am healed. I am blessed to be a blessing. I am patient. I am kind. I am not envious. I am not boastful. I am not easily angered. I keep no record of wrongs. I don't delight in evil. I always protect. I always trust. I always hope. I always persevere. I will never fail. I am success. Let's declare it with so much faith. Psalms 91. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my safety. For He will rescue me from every trap and protect me from deadly disease. He will cover me with His feathers. He will shelter me with His wings. His faithful promises are my armor and protection. Do not realize in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at my side, though 10,000 are dying around me, these evils will not touch me. If I make the Lord my refuge, if I make the Most High my shelter, no evil will conquer me, no plague will come near my home, for He will order His angels to protect me wherever I will even hurt my foot on a stone. I will trample upon lions and cobras. I will crush fierce lions and serpents under my feet. The Lord says,
pinadala ng Panginoon. Amen po, si Pastor Randy Umanda. Amen. Pagkakita natin po na sa boy Pastor Randy. Strong and mighty and healthy. Pastor. Hindi ay Manila seed faith po sa inyong buhay at ito po ang aking seed faith. Prepare sa akin po. Bless the sower and your seed faith. We declare and I decree, bawat buto na may panahin Diyos is God is the truth. The Lord our God ay totoo siya. Kaya hindi tayo nagkamali sa paglapit sa Kanya. At lahat ng inyong mga tanim at maging ang tanim ng GDI kanina na ang GDI Manila ay napakabilis na paglago. Bakit po? Nasa tamang koneksyon. In Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. So, bago ko po muna ng mga ilang pagtotoo ang aking si Pastora po patungkol po sa kanasan po namin dito sa RAM o kaya sa buhay ni Tatay Apostol Abraham. Okay, Pastora. Po na nakasama po namin kayo ngayong hapon. Salamat po sa Divine Connection kay Tatay Apostol Abraham. So, napakalaking impact po sa buhay po namin ang pamilyang Gaor po sa buhay po namin. So, narinig ko po kay Aki kanina, parang relate din ako sa sinasabi niya. Why? Kasi po, meron kami 3 anak, 2 babae, 1 lalaki. So, ang pinaka ni Ate, yung wala kang makain sa mga anak mo, yung tinatawag po nating www.ph.com, kainta to Taytay. Pinasakay lang po namin. Why? Kasi kulang talaga ang pamasahe. Minsan ba, dumating sa punto po namin pamilya, hindi namin sinabi sa mga membro, naputulan kami. So, walang ibang gawin kasi putol ang kuryente, wala kaming masaing. So, ginagawa namin, noodles sa umaga, tinapay. Tanghali, noodles, sardinas. Sa gabi, yun ang aming naranasan. Ang una talaga kung natakot ako, sabi ko kay Pastor, Dad, takot ako. Paano natin pag-aral ang ating mga anak sa kolehiyo? Promissory note. Habang nag-canvas po ako, nag-school dito sa Maynila, mahal ang per unit, 400. Noong unang panahon yun. So sa madalit salita po, dahil nagpatuloy po kami sa gawain, kahit hindi pa po kami pero by faith talaga. Kasi walang nagtuturo sa amin. Walang nagmumonitor, walang nagme-mentor. Walang nagme-mentor sa amin bilang aming Jeremiah chapter 3 verse 15. Alam niyo na po yun. So, pinagpipray po aming pinagdadaanan. May nag-offer po sa anak kong panganay at maging sa bunso ko po na mag-aral po sa Davao. Pero doon sa Davao, kapatid ko, sa madalit salita po, nakatapos po ang mga anak ko sa kolehiyo na wala. Kapag po yun, hirap po talaga. Masasabi ko talagang walang-wala, magputulan ka ng kuryente, paano yung maglalakad kami, na ako lang pinasakay ni Pastor,
at siya ang maglalakad papuntang gawain pauwi sa amin. Pero salamat po sa Panginoon, sa matagal na po namin pangarap na naghanap po kami ng aming Jeremiah chapter 3 verse 15. Nauna po siya, na-connect sa RAM, kasi very critic po ako ng babae. Pero ano na naman yan? Ano na naman yan? Ano na naman yan? So siya lang muna. Pero purihin po ang Panginoon dahil po sa divine connection. Okay. Ang sabi niya sa akin, sige, sama ka na sa akin. So, for the sarap kasi, RAM Pastors meeting po yun. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, Dad, kumakain tayo ng masarap dito, pero mga anak natin hindi nakakain ng masarap. Sasabihin, sige lang, darating din ang panahon na magpapakain. Connect po kami sa RAM, nagpatuloy po kami sa RAM. 24 years po kami may utang. 24 years po. Nahiya na po kami bilang pastor, mangutang sa mga membro. Sa kain eh. Walang makain ng mga anak ko, walang pamasay ang mga anak ko. So, nung time na yun, naturuan po kami, sige lang, sunod lang kami ng sunod, sunod lang kami ng sunod, kahit hindi po namin maintindihan. Faithful po kami sa pagsunod kay tatay sa mga tinuturo. Ba, totoo po talaga. So, ang ginawa po namin first move, binago namin ang aming buhay. Inayos po namin ang aming pamilya. Pati ang mga anak namin, yung tinuro din na puso. Kahit ang mga anak ko nasa ibang bansa, so tinatawagan pa humingi ng tawad. So ginawa po namin yan. So nung magkaroon po ng maayos po, nagiging faithful po kami sa aming ties, di man namin gusto na kawin, nananakaw namin. Kami failure. So matutunan po kami habang nakakonect po kami sa RAM kay Tatay po sa Abraham, marami siyang itinuturo. Kaya mahalaga po ang Jeremiah chapter 3 verse 15. Amen. Okay. Nag-start po kami, kung kailan kami na-connect sa RAM kay Tatay, kahit maliit lang ang aming type of ties. Nung simula kami na-connect, up to present po, wala kami palya sa type of ties po namin. Regis, ang resulta po, yung church namin, na isang dangkal lang, atid, siling, buti nga dito malayo eh. Doon, init, pumapasok ang tubig sa loob ng church, limas kami. So, nagkakaroon po kami ng kakaibang resulta po. So, kung magpatuloy po kami, nagpapatuloy po, sinunod po namin yung prinsipyo na tinuturo po ni Apostle Abraham po sa persistent, makinig sa lingkod ng Diyos, kung ano ang ginagawa ng lingkod ng Diyos, sinusunod po namin yan. Alam ni Tatay po yan. So, that time, nagkaroon po ng renovation, ang resulta. So, yung maranasan mo, Ate Liela, nung that time yun, nakasama may kasakay si Pastor, Pastor, ano ang maitutulong ko sa church? Kasi nag-renovate po kami, may ipon, renovation. Wala namang ipon ulit. Pastora, kailan natin matatapos? Sige lang, magtiwala tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang pinaka-resources ng ating pangangailangan. Kaya nag-ipon mo yan. One time yan. I think 2017. Almost. Ganun lang ang church namin. Kinakain na ng anay, so kailangan namin ng renovation, mabago ang environment namin. So maraming nagtatanong sa akin ng mga member, Pastor, kailan kayo sige paniniwala
takbo ng 2019, nag-declare ako sa Panginoon. And ko, Lord, ang sabi ko sa mga tao, paniniwalaan natin doon kasi narinig ko, nilalakaran po namin ang pananampalataya. Kung ano man ang itinuturo ni Apostol Abraham, talagang nilalakaran namin na bago matapos ang 2019, fully finished, may dalawa ng aircon. Why? Nung time na yon, sinabi ni Pastor, sabi niya, may kausap po siya kasakay sa akin. Pastor, anong may tutulong ko sa church? Innovation. Pag may tundo, may ipapagawa. So, okay na po ba sa iyo, Pastor, ang 250,000? Siya, kung yun po ang sinabi sa inyo ng Panginoon, sige, by Monday, pumunta ka sa church. Alam niyo po ba, pag ang Diyos ang kumilos, lalo na kami bilang leader, bilang pastor po, kami mismo una ang nagpapakita ng example sa membro, magiging faithful po sa Christ. Why? Hindi susunod ang mga membro. So, pagka Monday pumunta, sabi niya, Ma'am, bakit tatlong bundle to? Ginawa ko ng 300,000. So, ibig sabihin ko, pwede pala. Kasi may nakikita ang yan, consistent po talaga. Alam na puso ko yun. Hindi po. So, ibig sabihin, so sabi ko, ang declaration ko, na bago matapos ang 2019, may aircon na, nakikita ko na may aircon, totoo po. Nang renovation sa church. Kaya, minsan pa po, minsan bumibiyahe kami ni Pastor, umuulan, umaating lang ng mga meetings sa mga rank, pumunta sa mga gawain, nakamotor lang po kami. Bilang masaya kami. Enjoy namin habang kami nagdadrive sa motor. Siya driver ko, ako ang pasahero niya. So, iba po talaga. Yung bang makita ng Diyos sa buhay po natin kung gaano po tayo magiging consistent. May nagsabi po sa akin, hindi maililihim sa Diyos ang nagawa mo sa buhay natin. So, nung time na yun, kailangan paborito mong kulay na damit. Sabi ko, Tay, mint green. Sabi ko sa kanya, kasi Rampassos meeting yun. Sabi ko, Dad, si Tatay. Sabi ko, bakit? Tinanong ako, kasi hindi talaga ako bibili ng damit. Sabi ko, nadagdagan ang damit ko. Pero alam niyo po ba nung nangyari? Nung dahil ng convention po, ito yung tinatanong sa akin ni Tatay. So alam niyo po, glory to God kung binayaran kahit isang simpo. Right. Totoo po. Yung umuulan ka, nagdadrive ng motor, ulan, basa-basa. Nakikita po yan ng Diyos. Kahit sino sa atin po. Mapot ng Diyos sa buhay po namin. At hindi lang po yun, na salamat po talaga sa Panginoon sa divine connection. Kaya sabi namin sa mga kami mag-asawa, for how many years na tayo, Dad? 17 years na. 17 yan nangyayari, hindi kami hiwalay sa taong ginamit sa buhay po namin. So, mahalaga po ang divine connection. Amen. Kaya, hindi lang po yun. Ang dami po namin patutuon. Kasi ang panganay kong anak, nurse ang kinuha. Sabi ko, nag-upper giving ako. That time, February 17 yun, during pastor's meeting. Sabi ko, sinabi sa akin ng Holy Spirit, magtanim ka. Sabi ko, magtanim ako, wala na akong pera eh. Sabi ko na lang, pero mabilis ako makakarinig. Kaya sabi ko, Dad, magtatanim daw ako.
So, tatanim ako sa likod ng Diyos. Alam niyo po ba, nakaupo ako dyan sa lamisa. Saan po dyan? Pagdating ng puso, sasalubungin mo siya at ibigay mo ang iyong tanim. After 3 days po, February 17, February 18, 19, 20, lumabas ang resulta sa board exam. So, God is good all the time. Kahit anumang sitwasyon, sa buhay mo, pangyayari niyan ng Diyos. Kaya, salamat po sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, although marami pa kung dapat ipapatotoo, si Pastor na lang po. Praise God. Amen. Sabihin po natin sa ating ulitin mo parang para sa akin ang yung sinabi niyo, yung may dating talaga. Yung malutong na may dating kasi pag may dating, may datong. Sabihin po natin, bliss na bliss. Bliss talaga ang buhay ko dahil nandito ako sa sanktuaryo ng Diyos. Amen. Hindi po lahat ng tao na sa mga oras na ito, ang iba marahil na kapag simba na sa umaga, sigurado pagkahapon nando sa mga mall yan, magmamasyalo, ang iba naman nasa kung saan-saan. Pero kung nandito ka ngayon, nandito tayo, bliss. Parang ayaw maniwala ni Pastor Vince. Amen. Hindi ba? Kapag naglilingkod tayo sa Diyos, wala tayong ibang pupuntahan kundi sa level ng Diyos. Can you say amen? Kung nagsimula siya sa maliit, gusto niya mapunta sa mataas na level ng negosyo. Ang pinag-uusapan dito, paglilingkod sa Diyos. Can you say amen? Amen. Can you say amen? Amen. Can you say amen? Amen. Sabihin mo ulit. Father God, narinig po ninyo ang kanilang mga sigaw ng may panampalataya. I-honor po ninyo yun. Paglabas nila dito, maranasan talaga nila yung totoong diniklara nila sa kanilang sarili na please na please Jesus name. Amen at amen. Wow! Praise the Lord. So, sa totoo lang, kung hayaan ko si Pastora magsalita, baka kulang ang maghapon sa 2 araw sa naranasan po namin dito sa RAM. Okay po, so ngayon dadalhin po sa akin ng Panginoon na sabi po, Apostol na magsalita daw po ako dito, sabi ko, Holy Spirit, anong mensahe na dalhin ko doon? Ito po ang binigay sa akin. You are anointed innovator for God's plan and purpose. Tingnan mo yung katabi mo. Kung nilikha pa yan ni Lord na innovator o kaya ay tagapaglikha o tagapagtuklas o tagagawa kung anong dapat gawin. Can you say amen? Dito po o innovator dahil alam kong talagang hinasak na kayo yan ni Apostol. Ang akin na lamang ibibigay dito yung mga talata sa Biblia na ating intindihin, sabi natin intindihin. Hindi inunawa po natin yan. Uuwi ka dito, mula dito sa sanktuaryong ito, hanggang sa bahay ninyo, matutulog ka na lang. Wow, Lord, salamat na nakarating ako sa narinig ko ang inyong salita. Amen. Ikaw ay puspos na innovator, tagapaglikha, nang hindi ka mangungopya. Can you say amen? Amen. Kasi po,
magkaiba ang puso't isipan. Magkaiba ang iniisip. Can you say amen? Maaaring may kamukha si Brad na artista, parang gano'n. Pero, ang puso't isipan nito, iba. Puso't isipan na naglilingkod sa Diyos. Can you say amen? You are anointed innovator for God's plan and purpose. Hindi sa plano ko at layunin ko. Hindi sa plano at layunin ng tatay mo. Ikaw ay anointed na Pastor Migs. Hallelujah. Amen. Amen. Kundi sa plano at layunin ng Diyos. At lagi ko pong sinasabi, Brad, sinasabi ko po, kung wala ang Diyos, wala ako. Kung wala ako, anong uunahin ko sa sarili ko? Kapit naman ka tayo, naiintindihan mo ba yun? Diyos, wala ako. Tama po ba? So kung wala ako, anong unahin ko sa sarili ko? O di wala. O di unahin natin ang Diyos. O yan yung matalinong desisyon. Yan po yung anointed. Yan po yung innovator. Tignan na po natin na, Brad, yung ating mga teksto tungkol po din sa topic po na yan. Okay. Ngayon, ito madalas ninyo ito naririnig kay Apostol. Madalas po rin itong sinasabi. Bakit po kasi? Laging ang katwiran. Panahin mo ang Panginoon, ay pasensya na po kayo. Wala akong panahon dyan. Pasensya na po kayo kasi mayroon akong kliyente, malaking usapan. Patingnan ko mga ganyan. Pero kung titignan po natin dito sa unang-unang talata, sa God create the heavens and the earth. Hindi ba? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pagkatapos doon, ang lupa ay walang anyo, walang laman. Sa ibang ang matindi pa noon, dilim ang bumabalot. Darkness. Nakuha ng ibig ko sabihin. Tinan po ninyo. No, bakit po pinasulat yan ng Banal na Espiritu kay Moises? Para ng tao sa mundong ito, dapat niyang kilalanin ang nagpasimula sa buhay niya. Amen. Walang iba kundi ang Diyos po yun. Can you say amen? Amen. Can you say amen? Amen. Can you say amen? Amen. So ngayon, ang sabi niyan sa talatang 2, at binalot ng sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Hallelujah. So may kumilos. Amen. Amen? May nag-ayos. Amen. O sabihin natin, may nag-ayos sa buhay ko, kaya ako narito sa sanktuaryo ito. Sabihin natin, may nag-ayos sa buhay ko, kaya ako nandito ngayon. O yan. Naunawaan ba natin yun? So ngayon, natapos ng lahat, tingnan natin ulit ang talatang 26. Ito na ngayon, ito na tayo ngayon. Sa verse 26, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, hindi ng tatay at nanay mo, hindi ng tatay at nanay ko, hindi ng ibang tao, Diyos ang nagsabi. Anong sabi ng Diyos? Lalangin natin arawan ayon sa ating nais. Balikan natin ulit. Sinabi ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Gagawa siya ng? Anong klaseng tao ang gagawin niya? Kawangis ng baboy? Ng kambing? O ng ano? Ng unggoy? Ang sabi niya, wangis niya. Can you say amen? Amen. Can you say amen? Amen. Tingnan mo daw yung katabi mo kung wangis pa ni Lord yan. Amen. Amen.
ng laraw at wangis, ano yung laraw at wangis ng Diyos? Kung Diyos ay banal at madilim. Kaya ang taong nilikha niya ay banal. Ano ba natin? Ang nilikha ng Diyos. Anong tawag doon? You are anointed. You are innovator. Para kaninong plano? Sa plano at layunin ng Diyos Tatay. Can you say amen? Can you say amen? Hallelujah. Kaya po ang buhay po natin sa mundong ito, mga kapatid, hindi po tayo aksidente. Hello? Hindi po tayo aksidente. Hindi po ba? Hindi tayo bunga ng kwento ni Florante at Laura na noong mabiyak yung kawayan, lumabas si malakas at saka si maganda. Ay hindi po ganon. At hindi rin po tayo bunga ng kwento ni Charles Darwin. Can you say amen? Na ating mga ninuno ay ang mga unggoy. Hindi po ako papayag doon, Brad. Di ba? Kasi ang sabi ng Biblia, ang laman ng hayop, ang laman ng mga ibon, ang laman ng mga isda, magkaiba sa laman ng tao. Yan ang sabi ng Biblia. So makita po natin na talagang dito sa topic na ito, amen. Pwede na tayong umuwi. Mula dito, paglabas mo, I am anointed innovator. Ako ay pinuspos ng Diyos. I am anointed innovator. I am anointed innovator. I am anointed innovator for God's glory, for God's plan and purpose. Can you say amen? Can you say amen? Palakpakan natin ang Diyos yan. Hallelujah! Glory to God. So ngayon, gusto mo bang makatiyak talaga na ikaw ay anointed innovator? Papaano natin matitiyak? Bago natin yun, ito pa muna. Pinahiram ng banal, yung banal, yan si Holy Spirit. You are anointed. Pinuspos ka. Tutunan natin, natuntun natin, dilakaran natin, at dyan ang buhay natin. Mas madali mong marating ang iyong pangarap. Yes. Hello? Mas madali mong marating ng Diyos. Bakit po? Kasi nandoon pa man tayo sa isipan ng Diyos. Ang laman ng isipan ng Diyos, ang plan at layunin ng Diyos, ginawa niya tayong tao ayos ang larang pangis. Makita ang kanyang kadakilaan. Makita ang kanyang kaluhatian. Can you say amen? At habang nakikita sa atin ang karangalan, kaluhatian, kadakilaan, kabanalan, katuwiran ng ating Panginoong Diyos, tinatrabaho naman niya, Tatay, ang pangarap mo sa buhay. Ano say amen? Ano say amen? Ano say amen? Kasi habang pinoproblema mo ang iyong pangarap, kung paano ka magkaroon ng sasakyan, kung paano ka magkaroon ng bahay, kung paano ka magkaroon ng maraming pera, lalo ka namang bugluhin ng demonyo. Matay na lang, hindi pa nangyari ang pangarap nila. Kung nangyari pa ng pangarap nila, nagkaroon ng maraming pera, nung marami na silang kilala, nung magkaroon sila ng maraming pera, lalo naman sila pinapatay ng demonyo. Kaya ang sikreto ng buhay, Brad, ikaw ay anointed innovator. Madali mong marating ang pangarap mo. Amen. Can you say amen? Amen. Can you say amen? Amen. Ikaw ba, Brad, may pamilya na? Wala pa. Pero gusto mong magkakapamilya. I-order mo na yan sa Diyos. Nag-order ka na ba sa Diyos? I-order mo. I-order mo kasi pag hindi mo i-order, biglang mayroong nadapat siya na Amerikanang hilaw o kaya Amerikanang sayang ito. Pero hindi mo order galing na sa Diyos, demonyo ang nagbigay. Can you say amen? Pero kung i-order mo yan, Brad, Lord, ilan
O, pero po ninyo. So, pwede pa. Kasi ang talagang maganda, now Brad, tandaan mo ito. Pag uwi mo sa inyong bahay, magsulat ka na. Doon sa iyong diary, yun, tama, salamat, okay, salamat ha. Doon sa iyong diary, isulat mo. Halimbawa, ang sulat mo, God, sa edad 30, mag-aasawa ko. Hello? Na mayroon talagang nakasulat doon na edad. Bakit kailangan ganun, Pastor? Eh kasi, kung wala kang ganun, kung sino-sino lang yung makikita mo sa tabi-tabi. Nakuha nang ibig ko sabihin. Kasi, mas maganda, Diyos ang magbibigay. Amen. Pag Diyos ang nagbibigay, hindi kanya paiiyakin. Sigurado pag Diyos ang nagbigay, hindi kanya pagsasamantalahan yung guwapong na yan. Hindi kanya pagsasamantalahan dahil Diyos ang nagbigay. Amen. Kaya i-order mo sa Diyos ang gusto mo. Why? Bakit i-order? Because you are with God. Plan and purpose. Can you say amen? Amen. Oh, di ngayon, mayroon ng sulat. 20. 30 ka, 30. So ngayon, isusulat mo rin, Lord, ang gusto ko magpangasawa ay, basta alam lang, isulat mo rin yun. Specific. Kailangan kasi ang gusto ng Diyos, gusto niya specific. Tama. Di ba? O so tanong, ito pa. Amen. Di ba? Okay. Lingkod ng, ang gusto ko rin mapangasawa, Lord, naglilingkod din po sa inyo. Amen. Amen? Kasi tatay, pag naglilingkod sa Diyos ang mapapangasawa mo, hindi ka gawin niyang number 1, lagi kang number 2. Kaya lumakuhin, hindi ka kayo ipayakin, hindi ka nagtatadyakan, hindi ka niya pababayaan dahil bigay ng Diyos yan. Yan yung Diyos natin na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Amen. Wow! Amen. Kami din. Bagamat kung mga nakaraang wala pa kami sarap, ang dami ng problema. Hindi lang walang pagkain, nagbabangayan pa kami. Sarap ko yun. Kami rin po nag-aawa. Dahil wala ng awayan kasi dito sa Ram, bawal ang away. Kasi dito sa Ram, pag nangangaway ka, pagkakasakitin ka ng demonyo. Oo, totoo yan. Kaya pag sinasabi na sa akin ng misis, Amen! Yes, Dad, o, di ba? O, yun po yun. Pagkatapos dito, so, isulat mo yun na. Tapos kung professional ka, isulat mo rin. Amen? So, anong gusto mo? Anong lang, lahit ko din. Hindi naman. Diba? Isahan mo rin. Kung gusto mo, para di ka mahirapan sa kultura o di Pilipina. Ayun siya, amen? Amen. O, ngayon, pag edad na sa 30 sinabi mo, may madapa man sa Word of God. Pero hindi mo siya liligawan. Liligawan mo siya para sa Panginoon. Malay mo, yung pala yun, yung pala yung pinahanda ni Lord. Ngayon, sasabihin mo sa Kanya, alam mo, nanghingi ako sa Panginoon ng magiging asawa. Sulat mo. Kasi pag hindi sa tumama, ay hindi yung bigay ni Lord. Can you say amen? Can you say amen? Naintindihan mo ba ninyo ako? Pag naintindihan ninyo yan, masabi ninyo sa mga may asawa, bakit ngayon ko lang narinig? Pero, pwede naman magsinsi. Ituturo na lang ninyo sa inyong mga anak upang ang naranasan natin, hindi na nila mararanasan. Can you say amen? Okay, so yun po yun mga kapatid. Yun po yung tayo ay puro solusyon ang buhay natin. Okay, tingnan natin. Ang tanong, paano?
Okay. Paano ka nakakatiyak na ikaw ay anointed innovator for God's plan and purpose? Paano mo nasisiguro? Ikaw talaga ay puspos. Ikaw ay anointed innovator for God's plan and purpose. Sabi dito sa number 1, sapagkat ang lumikha sa iyo ay sapagkat Diyos ang lumikha sa iyo ay kayo sa amen? Kasi kung mag-alinlangan ka rin sa mga salitang iyan, may problema ang pananampalataya mo. May aayusin ang faith mo. Kaya nga nakasulat, the Word of God is God. Bakit? Subukan niyo maghanap ng libro na mayroong kasing katulad niyan, Holy Bible o Holy Book. Wala kang makikita, Biblia lang. Kaya ang salita ng Diyos hindi siya mapag-aalinlanganan. Ang salita ng Diyos, ang siyang saligang batas ng Diyos sa langit dito sa lupa para sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya pag natutunan natin, tatay, ang salita ng Diyos, hindi natin tayo mahirapan sumunod sa batas ng lupa na sa ilalim ng salita ng Diyos. Can you say amen? Can you say amen? Naunawan ho ba natin yun? Hindi tayo pa mahirapan pasunurin. Bakit natin masunurin na tayo sa batas ng Diyos? So Diyos ang lumikha sa atin. Hindi ang tatay at nanay mo. Nilikha ka ng Diyos ayon sa plano at layunin ng Diyos. Can you say amen? Ngayon, sinabi po dito sa Genesis chapter 1 verse 31, sabi po riyan, sabi po roon, sinabi ng Diyos, lalagyan natin ang tao ayon sa kanyang larawan tuwang. Sabi po sa verse 31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Hindi lang mabuti, kundi kabuti kong anak ng Diyos. Sa English, very good. Amen. Nasubukan na mo ni araw-araw pag-isip mo, ako ay very good. Ako ay napakabuti. Ako ay napakabuti. Can you say amen? Amen. So ngayon, pag inaway ka ng mister mo, dahil napakabuti ka, tahimik ka na lang. Amen. Sabihin mo, mag-usap tayo mamaya ng maayos. Naaway pa po niya, matatalo, pero ngayon, hindi na ganoon. Kasi napakabuti ko, natutunan ko sa salita ng Diyos, napakabuti ko, kaya hindi na tayo dapat magtalo. Can you say amen? Naunawaan mo ba natin yun? Diba? So yun pong sinasabi riyan. Nilikha ka ng Diyos na saan ka magpunta, very good ka! Dapat ganun ang ating pong konsepto sa ating mga puso't isipan. Very good ako dahil Diyos ang lumikha sa akin. Yun na po ninyo. Pero chapter 7 verse 29, sabi po rito sa Ecclesiastes chapter 7 verse 29, tingnan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan na ginawang magwid ng Diyos ang tao. Maraan. Alam po ninyo doon sa isang translation sa Tagalog, sabi doon sa isang Tagalog translation, ang natuklasan ko sa mundong ito, ang tao nilikha lamang ng Diyos sa kabutihan. Subalit ang tao kung ano-ano mga pinaggagawa. Hindi ko natin, hindi sa gusto ng Diyos, lalong gugulo ang buhay. Nagiging very bad. Very bad. Correct, nagiging magulo nga. Diba? Nakakita na ho ba kayo ng negro? Yung buhok ng negro, malaman kung saan ang dulo. Minsan hindi natin alam kung ano nangyari sa atin. Pero very simple lang. Bumalik tayo doon sa pagkalikha ng Diyos sa atin. Amen. Na ako'y nilikha niya. Pastor Mick, napakabuti.
Amen? Can you say amen? Araw-araw, napakabuti kong anak ng Diyos, napakabuti kong alagad ni Kristo, napakabuti kong disipulo ni Kristo, napakabuti kong pastor, napakabuti kong asawang lalaki, napakabuti kong asawang babae, napakabuti kong anak. Tinigyan ko sa iyo, nabubuhay. Sinasabi mo, napakabuti ako. Bilang nilikha ng Diyos. So yung mga talatang yan, nagsasabi po sa atin, you are anointed innovator. So ulitin ko pa, ano ka makakatiyak sapagat Diyos ang lumikha sa iyo. Amen. Number 2, pangalawa na po tayo. So bibilisan ko na kasi malapit na yung binigay sa akin na oras ni Brad. Tinanong ko, ilang oras pa ako magsasalita? Sabi niya, oo, ako po kasi, siyempre, kailangan sundin din ho yun. Minsan kasi, pagka binigyan ka ng oras, tapos ikaw nisod, sa totoo lang, sa halip na maganda ang mensahe, na hindi ka napakinggan kasi ikaw mismo nila sabi ko. Amen. O kaya number 2 na tayo. Paano ka nakakatiyak na ikaw ay anointed innovator for God's plan and purpose? Number 2, sapagkat ikaw ay tumanggap at sumampalataya kay Hesus Kristo. Amen. Basahin ko na ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang magagawang aking ginagawa. So kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon Kristo, kaya mong gawin. Bakit? Nilikha ka ng Diyos na anointed innovator. Walaan mo lang yan. I-declare mo lang yung mga verse na yan. Ito ang verse na ito. Ito ang life verse ko. Ito ang versikulong salita ng Diyos. Pinaniwalaan ko ito na kaya kong gawin ang sinasabi ni Kristo na magagawa ko ang katulad ng kanyang ginagawa. Because I am anointed innovator. Can you say amen? Naunawaan ho ba natin? Natutunan ho ba tayo? Ako nagsalita dito. Ang dami ko natutunan. Praise God. Number 3 na tayo, number 3. Okay. Bukod doon, sa number 3, purpose number 3, sapagkat sumasa iyo at nananahan sa iyo ang banal na Espiritu magpakailanman. Holy Spirit is the third person of the Godhead. Holy Spirit is the third person of the Trinity. Hindi siya third person of the Trinity sapagkat pangalan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang Biblia nagsasabi na ang unang persona ay ating Ama, ang pangalawang persona ay Panginoon Kristo, ang pangatlong persona ay ang Banal na Espiritu. Ang ating Ama na sa langit na, ang banal, ang Panginoon Kristo sa langit na. Sino ngayon ang kasama mo? Ito, nandiyan ba sa Holy Spirit sa puso mo? Nandiyan ba? Naramdaman mo ba? Bless ka. Bless ka. Kung narinig mo sa Holy Spirit araw-araw, napatawad ka, bless ka. Anak, kumika ng tawad, bless ka. Si Holy Spirit po ang nagsasabi niyan. Pero kung may nagsasabi, pagising mo, bilisan mo, kasi baka hindi ka na, malilate ka na sa trabaho. Bilisan mo, yung kausap mo na malaking kaya hindi yung Holy Spirit. Kasi Holy Spirit, katulad sabi ng Bible, God is in order. Ang Diyos ay nasa kayusan, hindi ng kaguluhan. Amen? Amen. So yan po ang mayroong banal na Espiritu araw-araw. Ang anak ng Diyos, na disipulo ni Kristo, alagad ng Diyos, makita po natin na ang banal na Espiritu kasama niya magpakailanman. So ibig sabihin kung ilang taon ka mabubuhay sa mundong ito, si Holy Spirit atin kasama mo magpakailanman. Amen. Amen? So kung magmukmuk sa tabi-tabi o magsaya? Dapat magsaya ka. Amen? Kung mayroong bumubulong sa'yo, malungkot ka, huwag mong entertain. Pero pag mayroong sinasabi, magsaya ka, maganda ka, ngumiti ka, si Holy Spirit yun.
Ito ang tanong, dahil sa Spirit kasama magpakailanman, ano yung pinibigay niya sa iyo? Tingnan po natin sa Exodus chapter 3, verse 3. Exodus chapter 31, verse 3. Sabi po roon, aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos na may kaya hawik ng gawain. Amen. Tingnan po ninyo. Sino naniwala dyan? Taas ang kamay. Sino naniwala dyan? Na ikaw yan. Naniwala ka ba na ikaw yan? Amen. Father God, Holy Spirit, naniwala po sila sa Pilipinas. Nilalang ninyo sila. Nilalang nyo ang bawat isa sa amin nandito ngayon. Anointed, innovator, may kakayanan. Hindi kailangan mangopya ng kung kaninong kukopyahin, kundi yung galing sa inyo. Galing sa inyo. Kaya nakatabi para makagraduate. Hindi sa matalino siya. Kung mayroong mga negosyante dito, hindi kailangan mangopya siya, kundi mayroon siyang nilagay sa puso mo. Kaya big time ang kanyang negosyo. Kanino kaya yun? Gawin mo in Jesus' name. Aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos. May kakayanan. Amen. May katalinuhan. Amen. May kaalaman sa iba't ibang gawain. Amen. So, kung nagsawa ang mister mo ng itlog, magsasabi sa iyo, sweetheart, I love you talaga. Ang sarap-sarap magluto kahit lang Ang sama ng tingin ni Brother. Alam na alam. ano ba yung sabi ko? Tingnan po niyo, pagka sincere, kasama po yan sa paglikha ng Diyos sa iyo. Hindi mo lang na natuklasan. Pero kung tutuklasin mo yan, malaman mo, kaya mo pala ito, kaya mo pala ito, kaya mo pala ito, kaya mo pala ito. So ngayon, hindi ka na naunawaan mo ba natin yun? Naunawaan mo ba natin yun? Diba? Kaya tingnan mo yung mga unbelievers. Bakit mayroong mga unbelievers na big time kung sila ay kung ano yung mga pangarap nila? Nagamit sa mundo, nagamit sa kasalanan, nagamit sa pansarili, nagamit sa hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang iba, namatay na lang nang hindi pa natuklasan ang Diyos. Kasi marami silang pero ito lang, yung verse na yan. Ikaw yan. Kaya mula nung natutunan ko yan, ang sabi ko, Lord, ang dami ko palang kakayanan, gagamitin ko ito para sa iyong plano. Sigurado marami magiging mga pastor dito. Tulad kanina, sabi ko sa kanya, o pastora, kumusta ka na? Sabi niya, hindi pa man ako pastora, doon ka pupunta. Amen! Sinabi ko kay niya, pastora ka, doon ka pupunta. Hindi naman masama, negosyante akong pastora. Negosyante akong pastor. Kaya sa hindi naman masama yun. Kasi dahil panahon sa sabi nun, bitawan mo na yung negosyo mo. Bitawan mo na yung trabaho mo. Kasi meron akong malaking papagawa sa iyo para magawa mo talaga agad. Hallelujah. Amen! Oh, amin. Amin na. Agree! Agree! Yes! Hallelujah. Agree ako ron. Okay, sige po. Sunod na natin, number 4 na verse. Pakilang tayo. Paano ka nakakatiyak na ikaw ay anointed innovator for God's plan and purpose? Number 4 na po tayo. Sapagkat binigyan ka ng Diyos na mula sa kanyang puso ng pastor. Bakit kaya pastor? Mula sa puso ng Diyos. So ito yung itinestify ni pastora kanina. Nung una ko mapakinggan si Apostol, sabi ko, Bible college graduate ako. Nag-aral po ako ng mga exegesis,
mga expository, mga homiletics, mga kung ano-anong mga text na yan. Ngayon, ang nagtataka ko, Brad, ako may tama. Ako yung tama ang interpretasyon. Dapat mas malalaki ang aking manifestation kaysa sa kanila. Tama? Nagtataka ako. Pero, kaya, so hindi ko maintindihan. Nag-pray na lang ako. Pastor, sa akin, turuan mo lang ako, Holy Spirit. Gayahin ko na yung pinagagawa nila. Yung tanim-tanim, ay wala akong ibang ginawa. Pag may pera mo sa ko, tanim. Uwi talaga. Buti lang at may motor pa akong papauwi sa bahay ko. Yan na lang. So nagsimula ako sa around 2008. January. Purihin ang Panginoon sa loob ng 20. Sa loob ng wala talaga nangyari, Pastor Anila. Kung ikaw ay susuko, kung ikaw ay aayaw, kung ikaw ay, ano ba ito? Tama ba ito? Pero hindi ako sumuko. Lord, basta mayroon ako, tanim lang ako ng tanim. Amin lang, salud na lang. Ito pa, yung mga salud-salud na yan. Sabi ko, bakit may salud-salud na yan? Ano ba sinasalud nila? Wala ba akong nakikita may sinasalud? Di ba, Pastor Vic? Hindi ba? Sa ating mga pinagalingan, wala naman salud-salud na yan, wala naman salud-salud. Pero, naintindihan ko, ang sabi pala ng Biblia, tanggapin mo sa pananampalataya. So kung may pananampalataya na salud mo yung bahay mo, salud mo yung sasakop, nasalud mo tapos ka na ng kolehiyo. Yun pala yung pananampalataya pala yun. Amen. Kaya ako, salud din ako ng salud. Pero sa loob ng isang taon, 20 wala pa rin. Buti lang at Pastor Ayala, wala ako. Sumuko ng 2009, Brad. Nag-manifest. Nagbukasan ngayon yung mga Bible study sa mga companies. Ang dami nang tumawag sa akin. Pastor, may time ko ba? Bakit? Pakihandi mo nga hawak pa. Ang dami kong Bible study sa mga companies. Mga kapatid, di siyempre bilang pastor, magpe-pray ka, Lord, salamat po. Pagpalain mo itong Bible study. Naranasan ko rin yung naranasan ng apostol na nag-study sa apostol sa Santa Misa, sa squatter area. Gutom na, minsan ang miyembro hindi pa magpamerenda. Diyan, pamira, turo ako ng turo sa inyo, wala man pamerenda. Hindi pwedeng ganun. Kasi pag ginanong mo yun, hindi ka na makabalik sa susunod. Hindi po pwedeng ganun. Kaya wala nang magagawa. Pagkatapos sabi noong mga may-ari ng company, Pastor, hindi po ito bayad, hindi po ito sohol. Tanggapin mo ito kasi dahil sa mga panalangin pinagpala ng Diyos ang kumpanya natin. Doon po nagsimula. Nakatanggap ako ng ako sa CR, titignan ko kung magkano naman. Mahirap naman na doon mo titignan sa harapan nila. Hindi ba? Pupunta ka sa CR ngayon, di ba? Okay. So ngayon, nakita ko, may 2,000, may 3,000, may 5,000, may 10,000, mayroong 20,000. Ako, una kong binayaran ng utang. Ang sarap pala matulog, Brad. Masarap pala matulog kung wala kang utang. Hallelujah! Akala ko, ang sabi ng iba, hindi mabubuhay ang tao kung walang utang. Yun ang sabi ng tao. Pero sabi ng Diyos, ang iyong pinaglilingkuran. Ito po yun. Ano si Amen? Yan po. Jeremiah 3, basahin na po natin yan.
Sabi po rito, at bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa inyo ng kaalaman at unawa. I will give you shepherds after my own heart that will feed you knowledge and understanding. Nakakain po kami ni Pastora ng tamang kaalaman ng kalooban ng Diyos. At yun po ang aming nilakaran. Ang unang-una naming inayos. Pero mo 24 years na ako pastor, hindi ako marunong. Wala man na ako mga leader na yan. Yun po ang inayos ko namin. Kahit po tinitignan ko lang ng Diyos. Yung bang, minsan wala kang gana magsulat ng 100 lang, 500 lang, 1,000 lang. Pero nakikita ng Diyos, seryoso ka nagsusulat. Bakit habang nagsusulat ka? Kasunod nito, ay nangyayari talaga. Bakit? Kasi Diyos ang kausap mo. Diyos ang sinunod mo. Dahil tama ang ibinigay ng Diyos sa iyo na lingkod niya. Pastor talaga na mag-aalaga sa iyo hanggang kailan ka kukunin ni Lord. Naunawaan ko ba natin? Brad, malapit na ako, Brad. Oh, okay. Praise God. Kaya pag pinuntahan mo ang level ng pagpapastor, bless. Ito po sa pagpapastor na ito, lumalit ang aking pagkaintindi sa pastor. Kasi sa dami ng aking sinasamahan ng mga pastors association, dito sa lingkod ng Diyos, hindi yung sa dami ng iyong membro, hindi dahil sa suot mo, hindi dahil sa galing ng iyong pagsasalita, kundi sa pagsunod mo sa Diyos. Naramdaman ko yun, sabi ko, ang aming buhay pagpapastor at pastor. Amen? Amen? Kaya hindi huwag mong tanggihan yan. Diyan ka pupunta. Hallelujah. Can you say may 4 na level, hindi ko na din sinama doon. Brad, hindi ko na sinama dyan. May 4 na level ng pagpapastor. Una, magpastor ka sa sarili mo. Can you say amen? Amen. Bakit kailangan magpastor? Sabi ng pastor, tagapag-alaga ng tupa, tagapagpapakain, tagapagbantay, tagapagtanggol, tagapagpapainom. Yan ang tingin mo sa sarili. Hindi ba tupa? Hindi naman siguro tupa. Tupa. Pastor ka sa sarili mo. Ang the best na pastor, nagpastor sa kanyang sarili. At dyan ko po nakita kay Tatay Apostol Abraham yan. Totoo. Kaya sabi ko, Lord, kaya talaga ang binigay niyo sa amin. Hindi ko siya sinabi sa kanya, sa Lord. Kasi ang Lord ang nagbigay. Na kami ibig sabihin, galing sa kanyang puso. Kaya mula nun, hindi na kami kumulay. Kaya tinitiyak ko, Brad, kapag mayroon kang divine connection, can you say amen? Amen. Diba? Paano ka nagkaroon ng divine connection? Dahil sa iyong paniniwala kay Apostol Abraham. Kasunod niyan, Brad, hindi lang divine connection, kundi divine collection. Amen! Amen! Anong ibig sabihin, Pastor, ng divine collection? Ibig sabihin, masaganang spiritual na pagpapala, masaganang physical na pagpapala, masagana yun! Tanggapin mo! Ito pa! Ito pa! Yan po yan! Kaya huwag ka nang mag-isip kung saan-saan ka magpupunta. Naunuhan mo ba natin yun? Oo.
ang titira niyan, yung mga mananampalataya na mahina ang, huwag na lang tayo mag-Diyos niya. Maginaw. Maulan pa. Biro niya. Rain or shine, ikaw ang aming paglilingkuran. So yan po yan. Can you say amen? Kaya pinitiyak ko po sa inyo, ang inyong divine connection kay Apostle, ang inyong divine connection kay Apostle, hindi kayo nagsan talaga ninyo ang inyong pangarap. Kanino kaya yun? Tanggapin mo, it's done! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Meron pa ba? Okay, panglima, last na ito ha. Paano ka nakakatiyak na ikaw araw kang nagbabasa, nag-aaral at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Sinong araw-araw nagbabasa? Amen. Yung lang, isa, dalawa, tatlo, apat. Yung iba, taas mo kamay yung araw-araw. Lord, pagbabasa, patunayan po sa Holy Spirit. Basbasan lalo inyo ang Espiritu, isipan ng salita ng Diyos, kasi trabaho niyo Holy Spirit na sila ay puspusin, basbasan, turuan, pagpalain ng salita ng Diyos. At doon naman po sa hindi araw-araw, sapagkat sinabi po niyo, Panginoon, sa Joshua chapter 1 verse 8, study this book of instruction continually, meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written on it. Only the ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw-gabi. Kung ayaw mo ng araw-gabi, pwede naman gabi at araw. Amen, amen, amen. Kung ayaw mo ng can you say amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At alam po ba niyo, pag araw-araw, gabi-gabi nagbabasa, babata kayo. Mawawala ang sakit at karamdaman. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Awit chapter 1, sabi ng galing, maraming aayusin. Pag araw-araw kang nagbabasa. Yan po yan. Sa plano't layunin niya. So isang araw, hindi ka na mabahala sa sarili mo na kaya kang dayain sa Satanas. So yun, kung may pamilya ka, hindi ka rin mababahala na hindi mapunta sa langit ang pamilya mo. Bakit? Kasi magpapastor ka rin sa pamilya mo. Sa mga anak mo, hindi mo siya tatantanan. Amen? Can you say amen? Amen. So yun po yung pangalawang. Magtataka iba, kapatid ko. Bakit si ganito? Dati kayo sulit-sulit, pero saya-saya yan. Parang lang bumabata. Ano ba sikreto nito? Nagpastor. Amen? Araw-araw nagbasa ng Biblia. Can you say amen? Naunawaan ko ba natin? Ginhawa at katagumpayan. Wala kang ibang pupuntahan, Brad. Ginhawa at katagumpayan. Pagka-araw-araw kang nagbabasa ng salita ng Diyos. So yun po yun. Hubad ko na. Dinamihan. Kasi abutin tayo ng bukas. Dinamihan ko pa yun. So ano yung number 1? Sapagkat Diyos ang lumikha sa iyo. Number 2, tinanggap ko si Jesus na yung Panginoong tagapagligtas. Number 3, kasama yung mister mo, hindi mo kasama kailanman. Yung Spirit lang. Amen. Amen. Hallelujah. Brad, hindi mo kasama si Miguel. Magpakailanman. Si Holy Spirit lang. Amen. Amen. Pero kapag kasama mo naman si Holy Spirit araw-araw, naramdaman parang yung anak ninyo, 12 na, gusto ko pang gawin 13. Ano ko ang ibig sabihin? Diba? So pang-apat, sabi roon, sapagkat binigyan ka ng Diyos na mula sa kanyang puso na mismo magsasabi po siya. Okay man, makinig sa iba't ba. Pero
ang Diyos, may iba't iba rin pinagagawa sa mga lingkod ng Diyos. Ngayon, kung makikinig ka dito, iba ang pinagawa sa kanila, tapos meron ka bang pinakinggan, ang dami ng commitment, wala ka na natapos, puro simula nila. O di walang nangyari. Kaya sabi ni Lord, saan ka ba talaga? Ano ba talagang gusto mo? Hindi ko maintindihan. Katrabahoyin mo na sana yung pangarap mo. Paano kung trabaho kung saan ka na napupunta? Kasi nag-pray na kami, Lord, ito na ba talaga, Lord? Ito na talaga. Kaya hindi na kami. Nakikinig ako sa iba. Pero alam mo dati, ang dati, umaatin ako ng pag mayroong seminar, Amerikano, hindi Amerikano. Pag may mag-seminar ng Koreano, di Koreano. Mga ganyan, hindi rin ang dating mo. Paglipas na may ilang araw, ano ba nangyari sa akin? Wala rin. Kasi walang focus. So ang point lang dito, kung si Ate Apostol ang ibinigay po niyo sa akin, hindi na ako hiwalay sa kanya kahit kailan. Kasi may nakita akong resulta sa buhay ko. Sa pagsunod sa mga itinuturo niya. Na tumutok sa Diyos. Sumunod sa binigay ng Diyos sa atin. At yan po yun. Kaya sa ating conclusion, basahin po natin lahat sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aanib tayo kung hindi tayo manlulupaybay. Kanino kaya yun? Tanggapin mo in Jesus' name! Ito pa mangyayari sa buhay mo. Ikaw ay naging tapat sa Panginoong Diyos. Mawawala ang pagod mo. So yan po ang conclusion po ng ating mensahe. Amen? Amen. May naunawaan po ba tayo? Amen. Lord, salamat po. Holy Spirit, salamat po. Ang aking dalangin na nawa sa bawat isang nandito. Nawa, Lord, ang mga plano, layunin po niyo sa kanilang buhay. Lord, ay dakilang Diyos. Ang sabi po ninyo, ikaw naman ang magtatrabaho sa kanilang mga pangarap. Salamat po. Dalangin ko, Ama, na ang lahat ng mga nanditong mabilis, Lord, ang paglago. Mga Panginoon ay komitado sa pagsunod sa inyo ng kalambuay. Wala na silang iisipin pang babalik pa sa mundo. Wala silang iisipin aayaw dahil alam nila, Lord God, na wala rin mangyayari pag umayaw sila. Kaya ang aking paglilingkod, Panginoon, para mag-glorify ka. Ang sabi ng iyong salita, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my victory. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord ay mangyayari, magaganap. Ang lahat. Lord! Hallelujah! Amen! Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito, maraming salamat. Kapatid tayo po ay tumayo. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Radi. Napaka-powerful ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong hapon. At patuloy na hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, kami ay binigyan mo na ng pastol na nagmula sa puso mo. Binigyan mo na kami, Lord, ng divine connect mong original para po sa bawat isa. And Lord God, sa mga natutunan namin, Lord, ang 5 natutunan namin, Panginoon, sa hapon na ito,
dala-dala ng iyong lingkod, O Diyos. Na patuloy na iyong banal na Espiritu Santo ang magpatubo nito sa aming isipan, sa aming puso, sa aming pananampalataya, Panginoon. At ito ay lakaran paano mo kami, Panginoon, ginagabayan na kami maniniwala sa aming sarili, Lord God, na ginawa mo kaming kawangis mo. We are very good in your maling nagawa namin, Lord, ba't tinignan mo ang Panginoong Jesus na aming pinanampalatayaan bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Lord, by the power of your Holy Spirit, Panginoon, alay ang buhay na ito. Pananahanan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo upang magliwanag, magdala ng liwanag, Panginoon, sa sanlibutan ito, Panginoon, na napupuno ng kadiliman. Ang pananampalataya man namin, Panginoon, ay maliit sa ngayon. Ikaw, banal na Espiritu Santo, ang tutulong sa amin upang ito'y lumago, upang ito'y tumatag, lumaki, lumalim for the glory of God at magawa to make disciples and to win souls for Christ. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat, Diyos, na patuloy na hanggang ngayon, O Diyos, ina-advance ang iyong kaharian. Father, we are one Lord, in one purpose, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo sa hapong ito, O Diyos. Patuloy ka in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Tayo po ay pwede nang maupo at meron po tayong pagsasalusaluhan in